Magandang araw po mga kapatid, nawa mapagpala kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Tuloy po natin yung sulat ni Pablo kay Timoteo, no po, na binabanggit po doon yung ano ang magiging pag-uugali ng tao sa huling araw. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 1, no po, ang sabi diyan, ang verse 1 hanggang 2, ang sabi diyan, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gaman sa salapi at palalo at mayabang. Hanggang dyan lang po muna tayo uli, no po, dahil linihimay po natin yun. Noong nakaraan, tinalakay po natin yung gahaman sa salapi. Ngayon po, talakayin po natin yung palalo at mayabang. Ano po ba ibig sabihin ng palalo at mayabang? No? Mayabang, proud, no? Mayabang. Sa huling araw daw at ngayon yon, no po, ang tao ay nagiging mayabang. Alam niyo po mga kapatid, kitang-kita naman po ito, no po, na ang tao ay nagiging mayabang sa mga panahong ito. Ayaw ng tao na hindi siya angat, no po, hindi siya angat. Ayaw ng tao lalo nang nagpapakumbaba. Yan po, no po, kasi ang ano yung kabaligtaran ng kayabangan ay yung pagpapakababa, no po. Ayaw ng tao na masasabi siya ay nalamangan, no? Gusto ng tao siya ay nakakalamang, nakakahigit, no po. Mayabang, no? Maraming gusto niya yung mas angat ako sa iba. Oh, mas angat ako sa iba. At ang sabi, sa huling araw, ito daw ang magiging ugali ng mga tao. Mga kapatid, sa totoo lamang po, kita naman po natin na ang tao, lalo ngayon sa huling araw, ay mayabang, no po, mayabang. Una, mayabang, no, mayabang sa Diyos, mayabang sa Diyos, mayabang ng tao sa Diyos. Paano mo nasabi, Pastor Romel, na mayabang ang tao sa Diyos? Tingnan niyo po, kadalasan ng tao, no po, kapag pinag-uusapan patungkol sa Diyos, no, ayaw ng tao na pag-uusapan yung patungkol sa Diyos. Ang sinasabi ng tao, no, hindi ko naman sinasabing lahat, pero marami na sinasabi ng tao hindi nila kailangan ng Diyos. Pagamat ang katotohanan ay kailangan ng tao ang Diyos, no? Kailangan ng tao ang Diyos. Kaya merong kantang people need the Lord. Kailangan natin ang Diyos, pero ang tao kadalasan nakikitaan ng kayabangan. Parang hindi kailangan ng tao ang Diyos, no? Lalo na kapag nagtatagumpay ang tao sa larangan ng kanyang karir, no, yung mayaman, nagkakaroon ng nagtatagumpay yung kanyang negosyo, yumayabang, parang gano'n, yumayabang. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero marami. Kaya sabi, ang yabang mo na, no, yumayabang ka na. No, parang hindi ka na nakatungtong sa lupa, parang gano'n. Na sabi ay sa huling araw, yun ang magiging ugali daw ng mga tao, mayabang. Mga kapatid, sa totoo lamang po, ako, personal, nakatagpo ako ng isang taong mayabang. Nasabi ko nga po, hindi niya kailangan ang Diyos. Bakit? Ano nangyari? Kasi po noong panahon na yon ay nagdadalaw po ako sa mga bahay-bahay, nangangaral, no po, house to house yun, house to house. Tapos meron po ako nakita na isang babae na matanda, nakaupo dun sa kanyang harapan ng kanyang bahay, at nilapitan ko po ito at sinabi ko, Nay, pwede po ba kayong makausap? Sabi niya, ano ba yung dapat natin pag-usapan? Yung kagad ang bungad niya. Sabi ko, dala-dala ko lang po ang salita ng ating Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoon. At ang bungad niya agad sa akin ay, hindi, no, hindi ko kailangan yan. Sabi ko pa, inaalok ko pa nga ng Bible eh. Ano na lang po, iwan ko na lang po sa inyo itong Bible na ito. Sabi ko sa kanya, salita po ito ng Panginoon. Libre po ito, wala pong bayad. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. Hindi ko kailangan yan. Sabi niya gano'n. Nakikita mo ba itong likuran ng ito? Kasi po, yung bahay po niya ay, fifth floor ata? Fifth floor, parang gano'n. Akin yan. Sabi niya, akin yan. Pinatayo yan ng aking anak. No? Kaya akin yan, sabi niya. No, nakikita mo yung bahay na yan.
Unang-una, lumapit ako sa kanya, hindi ko naman interest yung bahay niya. Ang interest ko ay ibahagi ang Panginoon sa kanya, no? Ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Binibigay ko pa nga ang Biblia na libre. Sabi ko nga, walang bayad po. Pero ang bungad niyang salita ay hindi ko kailangan yan. O kita nyo mga kapatid, anong sabi niya? Hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan ang salita ng Panginoon. Yun yung kapatid eh. Sa totoo lang, hindi naman ako ang kanyang ang nireject niya eh. Ang nireject niya ang ating Panginoon, no? Ang nireject niya o ang tinanggihan niya ay ang ating Panginoon at ang kanyang salita, no? Bakit? Kasi nakita ng babaeng ito yung katagumpayan ng kanyang anak, no? Tagumpay yung anak ko, bakit ko? Mayamang kami, parang ganon. O, nabibili namin ang gusto namin, bakit ko kakailanganin ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, yan ang tao kapag ka nakakamit ang lahat ng bagay. Hindi naman lahat, ulitin ko, hindi lahat, pero marami. Kapag nagtatagumpay, tila hindi niya kailangan ng Diyos. Kapag nagtatagumpay sa buhay. Alam niyo, minsan mas mainam rin yung no? Yung nakakaranas tayo ng ng pagkabigo o ng pagbagsak, para makita natin na kailangan natin ng Diyos, no? Minsan kailangan mas mainam pang ganon, no? Mainam na rin yung ganon, yung hindi laging nagtatagumpay, para makita natin na dito sa mundong ito hindi lahat permanente, no? Mabubuwal ka at mabubuwal. At kapag ka ang tao ay nakaranas ng kabiguan, naalala Diyos, no? Naalala Diyos. Kapag malakas ang tao, hindi niya naalala ang Diyos, no? Hindi niya naalala ang Diyos. Parang walang kamatayan ng tao, no? Kaya walang interest ang tao pagdating sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga proud, mayabang, malakas ako, no? Matagal pa buhay ko, no? Yan ang maririnig natin. Ayaw kong pag-usapan ng salita ng Panginoon. Bakit? Bata pa ako. No, tsaka na lang ako magsisisi kapag malapit na ako mamatay. Kapatid, hindi mo hawak ang buhay mo, no? Hindi mo pwedeng sabihin na tsaka na lang ako magsisisi, tsaka na lang ako lalapit sa Panginoon kapag malapit na ako mamatay. Hindi natin pwedeng maloko ang Panginoon, no? Hindi natin pwedeng maisa ng Panginoon. Hindi natin pwedeng pagmayabangan ang Panginoon, lalo na pagdating sa ating mga buhay. Bakit? Hindi iyo yan. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa daigdig na ito, no? Habang tumatagal, araw-araw, tandaan po natin, tayo ay hindi papalayo sa kamatayan. Tayo ay papalapit sa itinakdang kamatayan ng Panginoon, no? Kaya't wala tayong dapat ipagmayabang sa ating Panginoon. Pero sabi ko nga po, habang malakas, habang nagtatagumpay, habang kumikita, no? Tila hindi niya nakikita o ng tao ang Panginoon. Samantalang ang katotohanan, ang tao kailangan niya ang Panginoon. Kailangan mo kapatid ang Panginoon. Kailangan ko ang Panginoon. No, nagtatagumpay man tayo, malakas man ang ating pangangatawan, wala man tayong karamdaman, kailangan pa rin natin ang ating Panginoon. Bakit? Unang-una, para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, no? Yung katawan, mamatay man, ang mahalaga, may kaligtasan tayo ng ating mga kaluluwa. Mga kapatid, paano natin makakamit yung kaligtasan ito? Manampalataya tayo kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Magsisi tayo sa ating mga pagkakasala. Yan lamang po. At aminin natin sa Diyos na tayo ay nagkasala, no? Nagpapakumbaba. Tanggalin natin ang lahat ng kayabangan, kahambugan sa ating mga katawan. At ano ay bibigay ng Panginoon? Buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa huling araw daw, ang tao ay magiging mayabang. Nang sabi ko nga po, kitang-kita naman ito sa marami. Bagamat sinabi ko, hindi lahat. Kapatid, hindi ikaw yun, ha? Hindi ikaw yun. Pero marami. Kapag ka malakas, sabi ko nga, hindi niya kailangan ng Panginoon. Bakit? Malakas eh. Kapatid, hindi mo hawak ang buhay mo. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, no?
Pwede nyo sabihin sa akin ngayon, o sabihin nyo, Pastor, di pa ako mamamatay. Oo, di pa tayo mamamatay. Bakit? Kasi nga, marahil wala pa tayong nararamdaman sa ating mga katawan. Bata pa tayo. Kaya lang, realidad ng buhay, mga kapatid, para mapaalala sa atin, na anumang oras pwedeng kunin ng Panginoon ang ating buhay, pumunta po tayo sa simenteryo. Kapag pumunta tayo sa simenteryo, makikita po natin doon, sa bawat lapida, hindi lahat ng namamatay matatanda, no? Kasi sinasabi, matanda ka na, no? Amoy lupa ka na, malapit ka nang mamatay. Madalas sabihin niya ng mga bata sa matatanda, kita nyo, mayabang, pati matanda, hinahamak. Ano sabi? Amoy lupa. No, amoy lupa daw ang matatanda. Sinabi yan, maraming nagsasabi niya mga kabataan. Kapatid, pag pumunta ka ng simenteryo, hindi lahat ng naroon ay bata. No, hindi lahat. Iba-ibang edad ang naroon. No, may bata, may teenager, may sanggol, may matatanda. Ibig sabihin, anumang oras pwedeng mamatay ang isang tao. Kaya't walang dapat ipagyabang kahit na malakas ka. Kahit wala kang karamdaman. Hindi natin hawak ang ating mga buhay. Tanging ang Diyos ang may hawak nito. Ano ibig ko sabihin? Ano ang punto ko? Kapatid, nawa hindi tayo makitaan ng ating Panginoon ng kahambugan o ng kayabangan o ng pagiging palalo. Kailangan natin si Kristo. Kailangan natin ng Diyos. Yan ang katotohanan. Kailangan mo ang Panginoon Diyos. Kailangan mo siya, kapatid. Sa oras na ito, no, kung narinig mo ang mensaheng ito, huwag mo ipabukas. Huwag mo ipabukas. Kailangan mo si Kristo. Kailangan nating magsisi sa ating mga pagkakasala. Aminin natin sa Diyos na tayo ay nagkasala at kailangan natin siya. Kailangan natin siya. At aminin natin sa Diyos na mapapahamak tayo. Aminin natin sa Diyos. At ang Diyos naman napakabuti. Kapag narinig ito ng Panginoon sa ating mga bibig, igagawad agad ng Panginoon yung kapatawaran. No, kapatawaran para sa ating mga pagkakasala. Una, sinabi rin ng Biblia, ang lahat ng nagmamataas ay babagsak. At ang nagpapakababa ay tinataas ng ating Panginoon. Di ba mas mainam ng magpakababa sa harapan ng Panginoon kaysa magmayabang o magmataas sapagkat ibabagsak daw tayo ng ating Panginoon. Kapatid, kung naririnig mo ang mensaheng ito, simple lang naman ito eh. Hindi na natin kailangan ipabukas pa ang pagsisisi sa ating mga pagkakasala. Ngayon ang araw ng ng paghingi ng tawad sa Panginoon. Hindi mamaya, hindi bukas. Bakit hindi mo tiyak ang bukas? No, wag na nating iantala ang paglapit natin sa Diyos. Wag nating pagyabangan ng Panginoon. Hindi natin pwedeng pagyabangan ng Panginoon. Siya ang may hawak ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya't hindi natin pwedeng pagyabangan ang Panginoon. Nasabi ko nga nung nakaraan, no, lagi kong in-example yun, yung lalaking mayaman doon sa Biblia, na sinabi niya, yan, mayaman na ako. Laging ako yun eh. No? Proud siya, mayabang siya. Yan ang pinaka-the best na example sa Bible ng isang taong mayabang. Anong kinahantungan niya? Ang sabi doon, kapahamakan, apoy na impyerno. Bakit? Kasi mayabang siya. Sabi niya, ayan, mayaman na ako. Nakita niya kasi pinagpala yung kanyang kanyang taniman. Kaya sabi niya, gigipain ko ang aking lumang kamalig at magpapatayo ako ng mga bagot mas malalaki. No, sabi doon. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking ani. Hindi na ako magugutom habang buhay. Ang sabi niya, wala na akong gagawin kundi magsaya, kumain at uminom. Magsaya, kumain at uminom. Yun ang sinabi ng lalaking ito. Sabi ng Panginoon, ano ang sabi niya? Hangal, sa gabing ito kukunin ko ang buhay mo. Sino ang makikinabang sa lahat ng pinaghirapan mo? Kapatid, kitang-kita niyo po, no, ang kinahantungan ng lalaking mayabang sa harapan ng Panginoon. Lagi siyang ako. No, ako, mayaman ako, hindi ko kailangan ng Diyos. No, ang gagawin ko na lang, magsaya't kumain at uminom. Hindi niya sinabi doon ang pagkilala sa Diyos. No, hindi niya naisip doon, pansin niyo, wala sa kanyang plano ang Diyos.
Wala sa plano niya yon. Ang plano niya, puro sa kanya. Kaya anong sabi? Hangal, sa gabing ito, kukunin ko ang buhay mo. Sino ang makikinabang ng lahat ng kayamanan mo? Mga kapatid, huwag tayong tumulad sa lalaking ito na nagyayabang sa harap ng Diyos. Pero ang totoo, ang sabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabing ito, kukunin ko ang buhay mo. Kapatid, ulitin ko, hindi mo hawak ang buhay mo. Huwag na nating ipabukas pa ang pagsisisi sa Panginoon. Ngayon ang araw ng pagsisisi. Kung naririnig mo ang mensaheng ito, ngayon po ang araw ng pagsisisi. Baka naman kinakatok ng Panginoon ang puso mo sa oras na ito. No? Ang tanging hinahanap lang naman ng Panginoon sa tao ay yung pagpapakababa at aminin natin sa Kanya na tayo ay nagkasala. At ang Panginoon ay napakabuti, igagawad niya agad ang kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na makitaan tayo ng kayabangan o ng pagiging palalo. Nawa hindi tayo mapabilang sa mga tao na sa huling araw ang sabi ang magiging ugali ay pagiging mayabang at palalo. Kapatid, hindi natin pwedeng ipagyabang ang ating mga titulo sa ating Panginoon. No? Basura lamang po yan sa harapan ng Panginoon. Nasabi ko nga po, sa sementeryo, maraming matatalino na kasamang nalibing ang kanilang mga inaral. Hindi ko sinasabi na hindi na dapat mag-aral. No? Habang tayo nabubuhay, tama lang na mag-aral. Kaya lang, kapag tayo namatay, lahat ng ating katalinuhan at inaral kasamang malilibing o kasamang malalagay sa hukay, walang kabuluhan. Kaya nga sinabi ni Solomon, ang lahat ng bagay sa mundong ito, walang kabuluhan. Vanity, vanity. Ang sabi ni Solomon, walang kabuluhan. Sa totoo lamang po, wala naman talagang kabuluhan. Karunungan natin, lahat ng inaral natin mula kinder hanggang nagkuleyo, kapag kumatok ang kamatayan, kasamang mapupunta yan sa hukay, sa lupa. Maraming matatalino, maraming matatalino ang nangamatay, nasasama na yung kanilang pinag-aralan sa hukay. Ganon din naman yung ating mga kayamanan. Ang lahat ng ating inipon, hindi natin pwedeng isama sa ating mga hukay. Kapatid, yan ang katotohanan. Ang sabi nga, no, lumabas tayo sa daigdig na ito ng hubad, babalik tayo sa alabok o babalik tayo sa hukay nang tayo ay nakahubad. Mamamatay tayo. Ibig sabihin, dumating tayo sa mundong ito na walang tangan, babalik tayo babalik tayo, mamamatay tayo nang wala ring tangan-tangan. Ano man ang ating nakamit, ano man ang ating naging tagumpay, ang lahat ng ito walang kabuluhan. Marahil hindi lahat sasang-ayon, pero isipin niyo po, di po ba, pagod tayo ng pagod, trabaho tayo ng trabaho, na totoo naman dapat, kasi habang tayo narito pa sa lupa. Gamitin natin ang mga bagay na ito habang tayo nasa lupa, pero wag natin aalisin, tandaan po natin, wag natin aalisin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay lang mag-ipon. Okay lang maging mayaman, basta't wag mong aalisin sa buhay mo ang ating Panginoon. Wag nating pagyabangan ang ating Panginoon. Lahat ng ating tinatangkilik, hindi iyo. Mawawala yan. Kaya't wag nating pagmayabangan ang Panginoon. Ang babaeng ito na aking kinikwento, namatay na po siya. Pero hindi niya po natanggap si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Bakit? Anong nasa isip niya? Mayaman ako. Kita mo ang likod ko? Bahay. Pinatayo yan ng aking anak. Kapatid, okay lang yumaman. Sabi ko nga, okay lang mag-ipon. Pero wag natin aalisin si Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, habang tayo nabubuhay, tandaan po natin yung salitang, kailangan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Kapatid, kailangan mo si Jesus. Kailangan ko si Jesus. Kapatid, sa oras na ito, mananalangin ako. Sabi ko nga kanina, ngayon ang oras
ng pagsisisi. Hindi bukas dahil di natin tiyak ang araw ng bukas. Kung sa tingin mo kailangan mo si Jesus, no, kapatid, sa oras na ito, sunod ka sa aking maikling panalangin. Kung kailangan mo at nakikita mo na hindi mo kailangan pagyabangan ng Panginoon, sunod ka lang sa maikling panalangin. Panginoon, ako po'y nagkasala, nagpapakababa sa iyong harapan. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. Patawarin mo ako kung ako'y naging mayabang ng mga nakaraang araw at panahon na parang hindi kita kailangan. Ngayon ko nasumpungan, kailangan pala kita, Panginoon. Kailangan ko ang presensya mo. Kailangan ko ang kapatawaran mo. Kaya nga, Panginoon, ako'y nagpapasya sa oras na ito. Natanggapin kita sa aking puso bilang Panginoon ko, Diyos at tagapagligtas. Patawarin mo, Panginoon, ang aking mga pagkakasala. Patawarin mo ang aking mga kayabangan. Patawarin mo po ako. Hugasan ng iyong banal na dugo. Ako'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Panginoong Hesus, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa paglilinis. Salamat, Panginoon. Anumang oras kunin mo ang aking buhay, ligtas ako. Dahil tinanggap kita sa puso ko bilang Panginoon ko, Diyos at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri. Amen. Ako na lang po mananalangin. Dakilan Diyos sa tao na nanalangin ng ganyan, Panginoon. Higit mo siyang kilala. Dalangin ko, Panginoon, patuloy kang magpakilala sa Kanya bilang Panginoon niya, tagapagligtas. Dalangin ko, Panginoon, ang kaligtasang narinig niya, Panginoon, nakamit niya, Panginoon, ay manatili ito sa Kanya at makatagpo nawa po siya ng isang bahay-sambahan na kung saan dun siya sasamba sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa taong ito na tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Noong mga oras kunin mo ang kanyang buhay, ligtas siya, may buhay siya na walang hanggan sa piling mo, sapagkat nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, ang aming panalangin. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid. Bye-bye.